May babala ang palasyo laban sa mga nagtatangkang manggulo sa Senado. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Tayo na, may sasabihin na naman itong lokal-lokal na to. Ano ba yung sasabihin nitong lokal-lokal na to? Oh, tangin itong tao na ito. Oh. Ito si Claire Castro. Tinanong ito, sabi sa kanya, "Ma'am, anong masasabi mo na na-dismiss na lahat ng mga kaso ng pagnanakaw ng putang inang pamilyang Marcos na yan?" Alam mo sagot niya, "Ay, spokesperson po ako ng presidente, hindi po ako spokesperson ng pamilya." Tarantado talaga di ba? Lahat ng itanong mo sa kanya, meron siyang sagot. Pero kapag tungkol sa pagnanakaw ng mga Marcos, putang ina, tahimik yan. Buti, hindi niya sinabi, kasalanan na naman ng mga Duterte yan. Noong nakaraan naman, nung travel ng travel, etong si, yung DOH secretary natin, yung isang DOH secretary natin, pupunta sila sa Switzerland. Putang ina, ginamit ang pera ng taong bayan para yung kanyang economy class na upuan sa aeroplano, ginawa niyang business class. Pukin ang ina niyan, alam niyo kung magkano business class na yan? Kulang-kulang kalahating milyon yan. Yun yung nakahiga ka na sa aeroplano. Oh, binayaran ng mga Pilipino ang comfort ng buwaka ng inang taga-DOH na yan. Tinanong si Claire Castro, sabi sa kanya, "Ma'am, ano masasabi niyo doon sa DOH na yung economy class, ginamit niya yung pondo ng DOH para i-convert niya or i-upgrade niya to business class yung kanyang upuan para daw payapa yung kanyang pag-travel sa Switzerland?" Ano sabi nito ni Claire Castro? Ayaw namin munang mag-comment dyan. Pabayaan natin yung ombudsman kung may kaso ng isinampa. Pukin ng ina ka. Pera ng taong bayan yung ginamit doon sa upgrade na yun. Samantalang si Inday Sara, pera niya yung ginagamit niya pag nagpupunta sa ibang bansa. Putang ina mo, galit na galit ka. Tarantado ka talagang babae ka. Kapag sa kanila ang iskandalo, putatikom ang bibig ng buwaka ng inan to. Pero kapag katungkol sa mga Duterte, putsang ina, ang hasang niyan, pulang-pula. Talagang, kakagat yan, parang tigre yung ulol na yan. Di ba? Putang inan yan. Pakinggan nga natin sasabihin nito, walang kwentang tao na ito. It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito. Uy, binagbabantaan ng ordinaryong tao? Tama ba yung narinig ko? Na kayong mga ordinaryong tao na nagbabanta. Martial law na ba to? Never again, o never against? Ang ina niyan, pinagbantaan yung mamamayang Pilipino, the very same people that put these assholes in power, pinagbabantaan nila. Kayo humanda kayo. Wow. Tang ina, boss na boss Pucha, para silang hari ng Pilipinas Parang nabili na nilang bayang Pilipinas Tang ina to mga to. Mga abnormal talaga. Kung ako yan, ang sasabihin ko doon sa mga napapabalita o kung involved kayo dito sa mga namumuong may masamang balak, kami po ay naninikluhod sa inyo at kami po ay humihingi po sa inyo ng pangunawa. Alam ko, frustrated na po kayo, pero ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Instead, kayo po ay manggulo. Kami po ay nananawagan na sana maging kalmado lang po tayo at tumulong po tayo sa pamahalaan. Di ba dapat ganun? Pero ito putang tapang ng mukha ni ate. Tangina, kala mo siya may-ari babala sa mga tao. Kaya senador ka, ordinaryong tao ka. May babala siya. Ano yung babala? Hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Putsang ina, mantakin mo. Ganito kabobo itong administration na ito. You see unrest amongst your constituents, your people. Tapos ganito sasabihin mo, igagaslight mo. Humanda kayo, hindi kayo makakatakas. So parang hinahamon mo pa sila. Tanga. That's not how you handle it. Kung talagang ayaw mo ng gulo, pukin ng ina mo, sasabihin mo sa kanila, makikipag-ano ka, ikaw yung kauna-unahan, ikaw yung nasa taas, ikaw yung bababa, para anuhin mo sila, i-pacify mo sila, or ikalmahin mo sila. Hindi yung, kung may binabala kayong masama, humanda kayo, putsang ina ninyo. Gagamitin nyo ang puwersa ng sundalo at kapulisan laban dito sa mga ordinaryong people, sa mga ordinaryong tao na magde-demonstrate against you. Bawal na ba yun? Bawal na ba yun na ang mga tao ay peaceful na mag-gather para iparating sa inyo yung kanilang frustrations? Hindi ba dapat ang ginagawa ninyo when people are frustrated, di ba dapat ang ginagawa ninyo, pupunta kayo sa kanila and you make a dialogue with them.
Si Pangulong Duterte, yung zona niya, natatandaan nyo, mayroon nagrarally-rally. Yung zona niya, pumunta siya dun sa rally na yun. Sobrang delikado nun kasi puros mga komunista yun. Pero napunta siya dun, nakipag-usap siya sa mga yun. Ganun ang dapat na ginagawa ninyo. Hindi yung tinatakot nyo pa yung mga tao na, putsang ina, gutom na yung tao. Galit na yung tao, tapos tatakutin ninyo na hindi kayo makakataka sa bansa, sa batas. Gagamitin nyo yung batas para proteksyonan yung negative 15 na trust rating ng presidente nyo. Tarantado pala talaga kayo eh. Tangina ninyo. Oy, kaya nagagalit ang tao dahil imbis na kinakausap niyo yung taong bayan para maging kalmado, pukin ang ina ninyo, hinahamon ninyo. O baka mamaya yung hamon ninyo na yan, pagka nahinog yan, baka putang ina, Claire Castro, baka umalis ka sa Pilipinas, ha? Oh. Grabe, no? Grabe talagang talagang tinatakot nila ang taong bayan Oh, ito pa yung isang balita tungkol diyan, mga bossing. Wait lang. Oh, ito. Banta sa Senado. I-play din natin ulit ito para makita natin ano ba to. Ipinag-utos ni Senator Win Gatchalian na work from home ang kanilang pasok. Pero duda dyan ng Cayetano Block kaya regular working hours pa rin ang gusto nila. Verify na rin ang sinasabing banta sa Senado. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao, Gayon ordinaryong tao, they're threatening even the senators and the ordinary people. So, ibig sabihin, talagang, hinawakan na nila yung kapangyarihan at wala na kayong karapatang magreklamo. Kung sino man kayo, hahabulin namin kayo. Ganyan. Ganyan nila tayo tinatrato. Okay lang sa inyo yan? Okay lang sa iyo yan? Ordinaryong tao ka? Araw-araw, lumalaban ka ng patas, tapos putang ina, instead, tulungan ka ng mga buwaka ng ina nito, tinatakot ka pa? Okay lang yon. na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Pero ang malinaw ayon sa palasyo, isa lang ang kikilalanin nilang utos sa Senado. Sa mata po ng Malacanang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayo matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, ibig sabihin, si Senate President, the fact that the Malacanang is acknowledging Senate, Senate pro tempore acting President, acting pro tempore si Gatchalian, ibig sabihin yun ang gusto ng Malacanang na maging Senate President sa kasalukuyang Senado. O bakit? Kasi nga, putyang inang yan, may mga ex-deal na yung mga yan. Ay, kasi sabi ko nga sa iyo, kung ako Malacanang, co-equal body ko ang Senate, I will leave it to Senate. Kung ano man ang mangyari sa Senate, mananawagan lang ako na I know that there is an issue in the Senate right now. I hope that they will resolve it as soon as possible para makabalik na po tayo sa mga trabaho natin. You do not take sides. You do not take sides because if you take sides, parang inamin mo na ikaw talaga ang may kagagawan ng lahat ng ito. Na parang kayo talaga ang kumukumpas dito sa mga 11, 12 na sila ngayon, na mga magnanakaw sa Pilipinas, kayo talaga ang kumukumpas sa kanila at ayaw nyo talaga kay Alan Peter Cayetano, and every time na ipinapakita nyo na ayaw nyo kay Alan Peter Cayetano, ibig sabihin, ayaw nyo talaga na hindi nyo kontrolado Senado. Diba? Parang Integrated Bar of the Philippines, hindi sila dapat nagbibigay ng kanilang mga political opinion, dapat lagi silang patas. Parang Supreme Court. Hindi pwedeng ang isang Supreme Court Justice magbigay ng kanyang personal na opinion sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na kung meron ng mga kaso sa kanila. Ilalagay niya yung kanyang personal na opinion doon sa resolusyon na i-issue nila doon sa desisyon nila. Pero ako, active ako na Senate na Supreme Court Justice. Tatanungin mo ako tungkol sa mga bagay-bagay, magbibigay ako ng aking opinion, bawal 'yun. Bawal 'yun. Ganun din dapat ang Malacanang. May gulo sa Congress, may gulo sa Senate. All I can ask and all I can say is I hope they will fix it. Kasi apektado po ang ating bayang Pilipinas, lalong-lalo na yung mga legislations natin. Apektado po. So I hope they can resolve it as soon as possible. Pero pag sinabi mo na ang kinikilala namin ito, yung isa hindi namin kinikilala, ibig sabihin, putang ina, gusto nyo talagang kontrolin. O mga diktador talaga kayo, gusto nyo kontrolin yung Senado. Na pinamumunuan ng tatangatangang pro tempore Senate pro tempore na si Gatchalian. The reason why hindi kayo naglalagay ng abogado diyan sa na Senate President kasi alam ninyo na kapag abogado ang nandiyan diyan, putya mahihirapan kayong pasunurin yan. Kaya nilalagay niyo diyan puro tanga, nilagay niyo diyan si Mig Zubiri. Nilagay niyo diyan si Tito Soto na wala ring alam. Tapos ito si Win Gatchalian na ganun din. Parang parang lapis lang siya. Katayo lang siyang ganun. Wala siyang ginagawa, putang ina niyan. Walang hiya, di ba?
Walang due talaga itong Malacanang na ito. May nakarating naman na ulat kay Senator Ping Lacson hinggil sa lumalaking pagkadismaya umano sa hanay ng sandatahang lakas. Bagamat hindi pa ito na-verify, delikado raw kung may mga mananamantala sa sitwasyon para Yan. So widespread mass movements and protests. Alam mo, ako, ganito lang naman iisipin ko eh. Sino ba yung mga dating nagrarally sa Bayang Pilipinas? Makakaliwa, Kilos-Mayo 1, Bayan Muna, Kabataan. Yan yung mga usual na nagrarally. Diba? Yan yung mga usual na makikita mo dyan, mga amoy araw. Oo, yung mga batang sumisigaw, mga estudyante. Yun lang. Panahon ni Pangulong Duterte, yun lang. Oo. Wala din masyadong dilawan na nagrarally nun. Wala. As in, yun lang talaga yung mga nakikita mo nagrarally. Ngayon, nakikita mo nagrarally, pare-parehas. May nagrarally ng mga kaliwa, may nagrarally ng mga estudyante, may nagrarally ng mga jeepney driver, may nagrarally ng mga magsasaka, may nagrarally ng masang Pilipino. Something's really wrong. In this government. You should accept it. Tanggapin nyo yun, Ping Lacson, that something is wrong in this government. That's why a lot of people, hindi nyo na nga alam saan nanggagaling yung reklamo ng tao. Then you should accept it. Something's wrong. You should talk to the president and say, Mr. President, alam mo, the last administration, wala tayong nakikitang ganito kalalaking demonstration. Mantakin mo, linggo-linggo may nagrarally. Ibig sabihin, hindi masaya ang tao. And nandito tayo to protect these people. So let's dialogue with these people. Ano ba yung gusto nilang mangyari? Yun yung anuhin ninyo. Hindi po, tanginan nyo, nagnakaw kayo na nagnakaw kasi. Kaya ayang galit na yung taong bayan. Mass movements and protests. Sino ba nagpo-protesta? If the people are protesting and protecting this administration, ano yan? Walang problema yan. But the fact na naging isasara nyo ang Senate dahil may mga protestang ganito kalaki na mga magaganap, isasara nyo Senado? Something's really wrong with this government. Something's really wrong with the leadership ni Bongbong. Something's really wrong with you senators. Kaya takot na takot kayo because ngayon lang naman nangyari yan. Hindi naman under threat ang Senate. Bukas naman ang pinto ng Senate lagi sa lahat ng tao. Pero bakit ngayon? Gusto nyo pang i-lockdown. So umamin kayo. Something's happening. Something bad is brewing because you're not doing your job. Hindi nyo ginagawa yung mga pinangako nyo o pinoprotektahan ninyo yung mga nagnakaw sa Bayang Pilipinas. Hindi nyo na mapipigilan yan. At kung hindi nyo kayang pigilan nito, putang ina yung representante nitong mga galit na tao na to na si Inday Sara o kung sino man sa mga Duterte, hindi nyo mapipigilan. By 2028, putang ina ninyo, maniwala kayo, patay kayo lahat talaga. Hindi kayo mamamatay, hindi kayo malalagutan ng hininga, hindi gano'n. Yari kayo. Oo. palalain ng hindi pagkakasundo at galit ng publiko. Sa kabila niyan, muling nanindigan ng AFP na hindi sila makikisawsaw sa politika. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. Ayun, yun ang tamang sagot. O, ganun sa may matalino ka. Si Browner, kahit papano, di ba? Matali-talino pa. Hindi kami dapat nakikihalo-halubilo sa ganyan. Hindi kami dapat ganito ganyan. Kahit ka-plastikan, at least man lang tama yung sinasabi niya. Yung sinasabi ni Claire Castro, puta, maling-mali eh. Umanda kayo, senador ka man, ordinaryong tao ka, yari kayo. Hindi pwedeng ganun. You do not threat people. O na, lalong-lalo na these people na nagbibigay sa inyo ng sweldo. Hindi dapat tinatakot mga yan. Yan ang panatero, walang ino